Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay magsisimula tayo sa isang napakahalagang talakayan para sa Araling Panlipunan 8, particular sa Week 6, Session 1, ukol sa interaksyon ng tao at kapaligiran. Bago natin tuluyang simula ng ating pagtalakay, para sa mga nais makakuha o mag-avail ng kopya ng aking mga presentations, maaari po kayong mag-message sa link na makikita sa ating comment section. Ang araling ito ay magbubukas sa ating mga mata kung paano nga ba ang tao at ang kalikasan ay patuloy na nag-uusap at nagbabago sa paglipas ng panahon. Upang maging mas malinaw at maayos ang ating panimula, magkaroon muna tayo ng isang mabilis na balik-aral tungkol sa mga natutuhan natin noong nakaraan, particular ang mga salik sa pagbuo ng kabihasnan. Ating alalahanin kung gaano kalaki ang papel ng katangiang pisikal, lokasyon, likas na yaman, estrukturang panlipunan at paniniwala sa pag-unlad ng mga sinaunang tao. Ang mga salik na ito ang naglatag ng pundasyon kung bakit tayo narito ngayon. Matapos nating balikan ang ating nakaraan, tingnan naman natin ang ating mga layunin para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng ating sesyon, maipaliliwanag natin ng may malalim na pag-anawa ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Matutukoy ang kahulugan at mga halimbawa ng dependence, adaptation, modification, at conservation. Masusuri ang benepisyo at epekto ng pagkilos ng tao. At higit sa lahat, mapahahalagahan ang responsableng paggamit ng ating likas na yaman. Para sa ating panimulang obserbasyon, nais kong tingnan ninyong mabuti ang ating paligid o ang mga larawang madalas nating makita sa komunidad. Suriin natin. Alin nga ba sa mga ito ang nananatiling likas at alin naman ang binago o nilikha na ng tao? Kung iisipin natin ang ilog, sakahan, kanal, bahay, bangka, dam, kagubatan, at langsod, mapapansin natin na ang bawat isa ay may kwento ng ugnayan. May mga bagay na hinayaan lang natin sa natural nitong enyo, ngunit may mga bagay na kinailangan nating galawin upang tayo ay mabuhay ng mas komportable. Dito na natin papasukan ang ating pangunahing konsepto. Ano nga ba ang interaksyon? Ang interaksyon ng tao at kapaligiran ay tumutukoy sa paraan ng paggamit, pag-angkop, pagbabago, at pangangalaga ng tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan tulad ng lupa, tubig, yamang tao, at klima. Upang mas madali natin itong maunawaan, hinahati natin ito sa 4 na pangunahing uri. Ang una ay ang dependence o pag-asa sa kapaligiran. Dito, ang tao ay direktang umaasa sa kalikasan upang mabuhay. Kumukuha tayo ng tubig na maiinom, lupa na pagtataniman, pagkain para sa araw-araw, enerhiya, mga materyales sa pagtatayo, at iba pang likas na yaman. Kung walang ibibigay ang kalikasan, wala ring kakayahang mabuhay ang tao. Ang ikalawa naman ay ang adaptation o pag-angkop. Dahil hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng kalikasan, ang tao ang nagbabago ng kanyang gawi, kagamitan, tahanan, kabuhayan o schedule upang maging angkop sa kalagayan ng kapaligiran. Halimbawa nito ay ang pagtatayo ng mga tahanang sadyang nakataas upang hindi maabot ng baha, ang pagpili ng kasuotang angkop sa klima, gaya ng makakapal na damit kapag malamig o manipis kapag mainit, at ang pagbabago ng araw ng pagtatanim base sa pabago-bagong panahon. Ang ikatlong uri ay ang modification o pagbabago. Dito, ang tao naman ang aktibong nagbabago sa enyo ng kapaligiran upang mas madaling matugunan ang kanyang lumalaking pangangailangan. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga irigasyon para sa mga pananim, pagtatayo ng mga dam upang makalikha ng kuryente at mapigilan ang baha, paggawa ng mga kalsada sa kabundukan, pag-ukit ng mga terrace o ang tuluyang pagpapatayo ng malalaking langsod. At ang ikapat na napakahalagang uri ay ang conservation o pangangalaga. Ito ay tumutukoy sa responsableng paggamit ng likas na yaman upang mapanatili ito hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi maging sa susunod na henerasyon. Makikita natin ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, tamang pamamahala at pagbubukod ng basura, pangangalaga sa yamang dagat at mga ilog, at ang matalinong paggamit ng tubig upang hindi ito maubos. Kapag ang tao ay nagkaroon ng positibong interaksyon sa kanyang kapaligiran, nagdudulot ito ng masaganang kabuhayan, maayos na pamayanan, matatag na ekonomiya, malusog na kapaligiran, at mas mataas na kalidad ng buhay. Ito ang ideal na takbo ng lipunan. Ngunit kapag negatibo naman ang ating naging interaksyon, nagiging sanhi ito ng polusyon at pagkasira ng kalikasan,
kawalan ng likas na yaman, mga matitinding sakuna, pagbabago ng klima, pagbaba ng ani at kita ng mga magsasaka, pati na rin ang mga malalalang problema sa ating kalusugan. Maobserbahan natin ang mga ito sa mga konkretong halimbawa sa ating lipunan. Sa positibong panig, labis nating hinahangaan ang pagtatanim ng puno sa kabundukan, paggawa ng tamang irigasyon sa sakahan, at ang pangangalaga sa karagatan at ilog. Samantalang sa negatibong panig naman na dapat nating iwasan ay ang illegal logging sa kagubatan, pagtatapon ng basura sa mga enyong tubig, at ang labis o walang pasubaling pagmimina sa mga bundok na nagiging sanhi ng mga pagguho. Upang masubok ang lalim ng inyong pag-anawa, magkaroon tayo ng mabilis na pagtataya ng sitwasyon. Isipin natin ang 4 na magkakaibang senaryo. Ang mga magsasaka na umaasa sa lupa at tubig, ang pagtatayo ng bahay na nakataas sa bahaang lugar, ang paggawa ng kalsada sa kabundukan, at ang isang komunidad na nagtutulungan sa paglilinis at nagre-recycle. Suriin natin sa ating mga sarili kung aling larawan ang nagpapakita ng dependence, adaptation, modification, o conservation. Lagi nating tatandaan na ang tao ay may mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tahanan, edukasyon, kalusugan, transportasyon, at enerhiya. At ang kapaligiran naman ang may kakayahang magbigay ng lupa, tubig, likas na yaman, hangin, enerhiya, kagubatan, at biodiversity. Ang ugnayang ito ay dapat maging isang sustainable interaction. Ibig sabihin, tamang gamit ng yaman para sa kasalukuyan nang hindi isinasakripisyo ang kinabukasan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng wasto, pangangalaga, at pagpapalit sa mga nawalang yaman, at palaging pag-asaalang-alang sa susunod na henerasyon. Upang maipakita natin ang isang responsableng pagkilos, kailangan nating magsimula sa kaalaman o ang pag-alam sa tamang impormasyon at pagiging mulat. Kasunod nito ang pagkilos o ang paggawa ng maliliit, ngunit mabubuting hakbang sa araw-araw. Kailangan din natin ng pakikiisa sa mga programa at proyektong pangkapaligiran. At higit sa lahat, ang pangunguna sa pamamagitan ng pagiging huwaran upang ang ibang tao ay mahikayat din nating kumilos. Lahat tayo ay may gampanan dahil ang ating kapaligiran ay ang atin ding kinabukasan. Bilang pagbubuod sa ating buong aralin ngayong araw, ang tao at kapaligiran ay laging magkaugnay. Sa tamang pakikilahok at responsibleng pagkilos, magkakaroon tayo ng sapat na yaman nang hindi sinisira ang kalikasan. Tanim sa isip, gamit sa gawi. Ang responsibleng pagkilos natin ngayon ang siyang magiging susi sa isang ligtas, masagana, at sustainable na kinabukasan para sa lahat. Para sa inyong pagninilay na nais kong sagutin ninyo sa inyong kwaderno, pumili ng isa o higit pang katanungan na malapit sa inyong karanasan. Paano ako umaasa sa kapaligiran araw-araw? Ano ang aking kasalukuyang nagagawa upang mapangalagaan ito? Paano ko higit na mapabubuti ang aking mga pagkilos sa kapaligiran? At paano ko mahihikayat ang aking pamilya o mga kaibigan na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan? Maraming salamat sa inyong masusing pakikinig at aktibong pakikilahok, at huwag kalimutang mag-message sa link kung nais ninyong mag-avail ng kopya ng aking mga presentations.